Good evening po. Salvador na lang ang ipangalan nyo sa akin. Gusto ko lang din po sanang mag-share ng nakakatakot kong experience. 2009 pa po ito nangyari, pero hindi ko pa rin nakakalimutan hanggang ngayon. Medyo weird at creepy na experience para sa amin ng ate Vanji ko. Galante ang ate Vanji ko. Nanlilibre lagi tuwing sweldo. Noong mga time na ito ay wala pa akong trabaho, kaya naman si ate Vanji ang madalas na manlibre. 5 months na siyang buntis nung time na yon. Madalas ko ring samahan si ate sa mga lakad dahil nasa ibang bansa ang asawa niya. Nagpasya kaming kumain noon sa McDo. Sa labas pa lang ng McDo, napansin na agad namin ni ate ang isang matandang babae na nakasuot ng itim. Hanggang bewang yung buhok niya. Matalim tumingin yung mga mata at kapansin-pansin ang talas ng mga kuko. Pagpasok namin sa pinto ng fast food ay sumunod sa amin yung matanda. Bagay yon na hindi namin binigyan ng mali siya. Pumila kami ni ate. Si ate ang pinauna ko dahil siya ang magbabayad ng order namin. Nung sumunod sa akin yung matanda ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. May dalawa pa kasing pila na mas maikli dahil mas mabilis ang cashier. Kaya nagtataka ako kung bakit mas pinili ng matanda na sumunod sa amin. Matapos naming sabihin yung order ay nilingon ko yung matanda. Sandali akong nangilabot nung sabihin niya yung order sa cashier. Pwede bang umorder ng chicken fillet tapos hindi ipapaluto Tanong nung matanda. Magalang na sumagot yung cashier. Sinabi nitong hindi raw po pwede. Sinabi naman ng matanda na nagbibiro lang daw siya. Nung makahanap na kami ng upuan ni ate, ay hindi ko inalis ang tingin doon sa matanda. Ramdam ko kasi na susundan niya kami. At Sir Neb, hindi nga ako nagkamali. Dahil sa dami ng bakanting upuan, ay doon pa talaga siya pumwesto malapit sa amin. Habang kumakain kami ni ate, ay nagulat kami nang kausapin kami ng matanda. Tinanong niya si ate kung saan siya nakatira. Hindi naman sumagot si ate. Maya-maya, nagtanong siya ulit. 5 buwan na ba yung tiyan mo? O 6? Sa sumunod na tanong nung matanda, ay nakita ko sa mukha ng ate ko yung sindak. Hinawakan niya ng mahigpit yung kamay ko. Nung tignan ko yung matanda, ay nakita kong naglalaway ito. Lalong tumalim yung tingin niya sa amin. Nagpatuloy siya sa pagsasalita at sinabing hindi naman daw talaga siya kumakain ng chicken fillet at umiinom ng soft drinks. Masama daw sa katawan niya. Kung gusto ko raw ay sa akin na lang yung order niya. Bagay na tinanggihan ko. Hindi na nakatiis si ate, Sir Neb, kasi sumasakit na rin daw yung tiyan niya. Lumabas kami nang hindi inuubos yung pagkain. Umorder na lang kami sa kabilang fast food. Ang sabi ni ate, Sir Neb, ay meron daw talagang kakaiba doon sa matanda. Para bang kapag nagtagal pa kami sa tabi niya, baka mapaanak siya dahil sa tindi ng pagsakit ng tiyan niya ng mga oras na yon.